Hello ka-trade! Dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-invest sa US stock market. Kasi ka-trade, dati nag-invest tayo sa eToro, sa US stock market. Pero ang eToro ka-trade, hanggang December 2024 na lang, nag-stop na sila ng operation dito sa Pilipinas. So, hindi na sila tatanggap ng mga mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya ito ka-trade, ito ang eToro alternative, pwede tayong mag-invest sa US stock market. Okay, lahat ng stocks pwede kayo mag-invest. Real stocks ka-trade, merong dividend, walang swap. Okay? So bakit kailangan natin mag-invest sa stock market? Kasi sa stock market ka-trade, pwede tayong yumaman. Kung wala tayong ibang paraan para yumaman, dito sa stock market, pwede tayong yumaman. Talaga? Totoo ba yan? So ito ka-trade, sample, past 20 years, Nvidia, nag-profit ng 92,000%. So kung meron kang 100k, naging 92M yan. Okay? Kung 100k, kung yung 100k mo nilagay mo sa bangko, so magkano lang yung tinubo niyan sa 20 years? Baka hindi pa na doble. Okay? So Netflix, past 20 years, 54,000%. So yung 100k mo, pwedeng maging 54 million. Apple, okay? 22,000%. Yung 100k mo, pwedeng maging 22M. So, kung natagalan kayo sa 20 years, dito tayo sa 10 years. Nvidia, 27,000%. Yung 100k, naging 27M. Di ba? So, ganun ka-trade. Dito sa stock market, pwede talaga tayong yumaman. So, bakit kailangan natin mag-invest sa stock market? Kasi, kapag yung pera natin ka-trade, ilagay natin sa bangko, lugi tayo sa tinatawag na inflation rate. Yung inflation, ang tawag doon, yung value ng pera mo, bumababa. So, yung piso dati, hindi na katulad ng value ng piso ngayon. Parang ganun. So, nasa 6 to 10% yung inflation. Ibig sabihin, every year, bumababa ng 6 to 10% yung value ng pera mo. So, kung nilagay mo sa bangko, tapos tutubuan lang nila ng 2% or 4%, so, lugi ka pa sa inflation kasi bumababa yung value ng pera mo. Kaya, mas maganda, imbis na magbangko ka, mag-ipon ka sa bangko, mag-ipon ka dito sa stocks. Kasi, habang tumatagal, dumalaki yung ipon mo, tumutubo pa yung pera mo dito sa stock market. Isipin mo, tutubo ng 92,000%, 27,000%. Ito, past 5 years, 2,000%. Yung 100k, naging 2.4M. Di ba? So, past 5 years lang yan. Okay? So, ano ba ang stock market? Ang stock market ka-trade ay market ito ng mga stocks. Or ito ang merkado kung saan pwede tayong mag-buy and sell ng mga stocks. Ano naman ang stocks? Ang stocks ka-trade, ang tawag din dyan ay shares. Shares ng mga company. Example, mag-invest ka sa isang kumpanya. So, bibili ka ng shares. Okay? So, kapag nakabili ka ng shares, ang tawag sa'yo, shareholder na. So, halimbawa, yung Jollibee, hindi lang isang tao yung may-ari niyan. Kumpanya yan. So, maraming shareholder, maraming investor, maraming may-ari. Okay? So, kapag bumili ka ng shares ng Jollibee, halimbawa, so shareholder ka na rin. Isa ka sa may-ari ng kumpanya ng Jollibee. So, ganun yun ka-trade. So, ibig ba sabihin, meron ka na rin kita sa mga binibenta ng Jollibee? So, meron ka trade. Meron kang profit share kung tawagin. Ang tawag doon, dividend. Mamaya, pag-usapan natin. So, dito sa platform natin yan ka-trade, pang US stocks ito. So, mga company sa US, kagaya ng Google, McDo, Coca-Cola, Facebook, Amazon, Netflix, at marami pang iba. Mga US stocks. Kung Philippine stocks naman, doon naman kayo sa Philippine stock market naman mag-invest. So, paano naman tayo kikita sa stock market? So, meron dalawang paraan. Una, sa presyo ng stocks. Example, Facebook. Search natin dito ang Facebook. Example, nag-invest ka sa Facebook 2022. $100 yung presyo per share. Ngayon, magkano na? Makita naman natin dito. $590 na. So, yung $100 mo, ang naging 590, so nag-profit ka ng $490 sa isang share. Paano kapag bumili ka ng maraming share? So, ilang percent yun? So, baka nasa mga 500 to 600%. Sa loob lang ng 2 years, isipin mo, 2 years lang yun. So, ganun sa stock market ka-trade. So, ang pangalawang paraan naman ay dividend. Okay? So, ang dividend, ang tawag din doon ay profit share na binibigay ng company sa mga shareholders. Example, Facebook.
So every year, nagbibigay ang Facebook ng 0.34%. So mababa lang, depende kasi yan sa company. Mayroong mga company na nagbibigay ng 2%, 5%, 10%. So mag-research na kayo sa Google, ano yung mga stocks na malaki yung dividend. Okay? So dito kasi bawing-bawi kayo sa tubo ng presyo. Or 0.51 US dollar quarterly dividend amount. Okay, so nasa annual dividend 2 US dollar bawat share. So yun yung tubo or profit share na binibigay ng Facebook sa bawat shares na meron ka. Okay, so paano mag-invest dito sa stock market at anong stocks yung magandang bilhin? Okay, so turuan ko kayo ka-trade. So una, mag-register muna kayo, gumawa kayo ng account. So yung link nasa baba, nasa description or nasa comment section. So ito, PC platform ito. Meron din itong mobile app. Ganito yung itsura niya. So pwede rin kayo doon mag-invest. So i-download nyo lang. Andun yung link sa baba, sa comment. Okay, so mag-register kayo ng account ka-trade. Lagay niyo yung email niyo, first name, last name, mobile phone. At huwag nyo kalimutan ilagay yung partner code ko ka-trade. Ilagay nyo dito ka-trade, tapos click nyo ang register. Pagtapos yung mag-register ka-trade, sign in kayo. Ito, naka-sign in na tayo. Tapos punta kayo sa baba, makita nyo dito, launch in browser. Click nyo yan. So, mapupunta tayo dito ka-trade. Okay? So, platform overview muna tayo. Sa taas, makita natin yung account natin. Ayan, meron tayong balance. 2,087 US dollar. Equity. Yung overall total. Margin, 94.85 US dollar. Ito yung parang pera na nagamit o na-invest natin. Kasi nag-invest tayo dito sa baba. Makita natin, bumili tayo ng isang bumili tayo ng isang shares, tig 94.85 US dollar yung isang share. Okay, yung free margin, yung pera na free, na pwede pa nating invest, ito, 1,996. Unrealized PNL, so ito naman yung profit natin, positive or negative. So nag-profit na tayo ng 3.37 US dollar or 3% dito sa investment natin, dito sa SNNY. Okay? So, dito sa taas, dito natin makita, search box, dito tayo magsi-search kung anong company yung, or stocks yung pag-investa natin. Ito naman yung time frame, dito sa chart, ito yung chart sa gitna. Ayan. Ang tawag dito, candlestick. Or sabihin mo lang, bars na lang. Isang bars, or kandila, yung tamang term. Isang kandila. So, pag nilagay mo sa month 1, isang kandila, isang buwan yan. Pwede mo ilipat sa day 1. So, isang kandila, isang araw. Ayan. So, bumagsak yung Facebook ngayon. Tumaas na pala yan sa dito. 634. Ito yung price naman, kung makita din yung price. Sa baba, yung date. Okay, dito sa chart. Okay? Tapos, dito sa right side, dito yung information ng stocks, ito, Meta, dito naman yung sell saka buy button, ito yung number ng shares ng bibilhin. So dito makita rin natin yung mga stocks, US top losers. So yung mga stocks na negative, yan. Pwede mo ilipat yan dito sa US top gainers. So ito naman yung mga stocks na nag-profit, yan. Ito naman yung mga stocks na maganda yung profit to, 80% yung profit, ayan. So, bahala na kayo mamili dyan or mag-research dyan. Favorites, ito naman yung mga stocks na parang pinin mo. Okay, na nakalist dyan, favorite stocks mo. So, dito naman sa baba banda, dito naman yung information kapag meron ka ng stocks na nabili. Positions, ibig sabihin, mga open investment mo or yung mga stocks na meron ka. Meron akong SNY, nakabili ako ng isa, volume isang stocks. Ito yung presyo kung saan ako bumili. Okay? So, ito yung presyo ngayon, 97.93. So, nag-profit ako ng 3.10 US dollar. Ganun yung ka-trade. Okay? Active orders, wala tayong orders. Yung nag-order tayo ng stocks, history. Ayan. Ayan. So, dito lang tayo sa positions. Ayan. So, napakadali lang naman intindihin ka-trade. Kahit beginner ka, kayang-kaya mo ito. Okay? So ngayon ka-trade, anong stocks maganda mag-invest? So dito sa stock market ka-trade, investment yung gagawin natin, hindi trading. Magkaiba kasi yung dalawa. Yung investment ka-trade, nag-iipon ka, tapos tumutubo, pang-retirement mo, ganun. Yung trading kasi ka-trade, may halong sugal yon. Yung bibilhin mo ngayon, bibenta mo mamaya,
Tapos bili ka na naman, benta mo na naman. So stress yun. Okay? So kailangan mong bantayan yung mga kandila, yung presyo. Kasi baka bumagsak, malugi ka, ibibenta mo. So mahirap yun. So mahirap gawin yung trade, may halong sugal yun. Ang gagawin natin dito, investment. Yung bibilhin natin ngayon, tapos hayaan lang natin after 5 years, 10 years, saka natin ibenta. Ganun yung gagawin natin, mag-iipon lang tayo. Kasi yung goal natin, parang ganito. Nvidia, past 20 years, 92,000%. So yung 100K mo, okay, naging 92M. Paano pag million yung naipon mo dyan, di ba? Naging 900 million. So ito yung goal natin. Example, 30 ako ngayon. After 20 years, marami na ako naipon dito. So, pwede nang mag-retire. Okay? Kapag tumanda na. Ganun, ka-trade. So, mag-goal kayo. 20 years, 15 years, 10 years, 5 years. Ayan, ganun yung gagawin nyo. Wag kayong mag-trade. Okay, anong stocks ang magandang bilhin? Saan magandang mag-invest? So, mag-invest lang tayo ka-trade sa mga blue chips na stocks kung tawagin. Okay? So, ano ba yung blue chip stocks? Ang blue chip stocks, yun yung malalaking company. Mga malalaking company at matagal na. Okay? So, example sa US, ano yung mga company na alam mo na matagal na? Na sigurado after 20 years, hindi mawawala. Nandyan pa, lalo pang lalaki. Example, McDo. Diba? McDo, Coca-Cola, McDo. Hindi lahat ng lugar sa Pilipinas, hindi lahat ng lugar sa buong mundo may McDo na. So maraming lugar na wala pang McDo. Ibig sabihin, after 20 years, mas lalaki pa yung McDo, mas dadami pa. Ganon. Huwag tayong mag-invest sa mga hindi blue chips na stocks kasi mataas yung risk nun. So kung nakita mo kanina yung malaking negative, lipat natin sa top losers, US top losers. Yan, nag-negative ng 38%. So, yan yung mga stocks na maliliit. Okay? Hindi mga blue chips. Hindi stable. Pwedeng malugi yung pera natin. Okay? So, paano ba tayo nalulugi sa stocks? So, malulugi tayo kapag bumagsak yung presyo. Una yun. Example, binili natin ng mahal. Tapos, kala natin tataas. Bumagsak pala yung presyo. Malulugi tayo kapag ibibenta natin. Kasi pwede rin natin hindi ibenta, i-hold lang natin kasi tataas ulit yan. Paano kung nag-invest tayo sa company na maliit, hindi siya solid na company, may chance na malugi. So, matatakot tayo, ibibenta natin ng palugi. So, binenta ng mahal, binenta natin ng mura, so lugi tayo. Yun. So, yun yung nagtitrade ka. So, pangalawa, malulugi tayo sa stock market kapag yung value ng stocks ng company ay wala na, or yung company ay na bankrupt na, lusaw na yung company, wala na talaga, wala nang kita, talagang sarado na yung kumpanya, doon malulugi tayo. Okay, kaya mag-invest lang tayo sa company na tingin natin after 20 years lalaki pa. Huwag doon sa delikado, kasi kapag nalugi, kahit meron kang stocks, yung value naman, wala nang value, binili mo ng $100, yung value ngayon, $1 na lang. Or wala na, 0.1 US dollar na lang. So, wala nang kwenta, nalugi ka nun. Okay? So, dito lang kapag mag-invest tayo sa blue chips, example, McDo, na kung bumagsak mo yung presyo, magkano ba yung presyo ng McDo ngayon? Ayan, McDonald's stock NYSE. Yan yung piliin natin. Stock NYSE. So, 296 US dollar. Okay? So, katulad dito, bumagsak yan sa 245. So, kahit bumagsak yung presyo, mas maganda pa. Bibili lang tayo dyan, magdadagdag lang tayo. Kasi yung target naman natin, pang matagalan eh. So, mas maganda, mas nakabili tayo sa mura, mas malaki yung tubo ng pera natin. Okay, kasi alam natin yung McDo, hindi mawawala. Na kahit bumagsak yung presyo, okay lang, matutuwa tayo, mas gaganahan tayong bumili. Kasi mura yung presyo ng stocks. So, ganun ka-trade. Kaya mag-invest lang tayo sa malaking company, mga blue chips. Ano yung mga blue chip stocks sa US? I-google nyo lang ka-trade. Ito yung mga listahan, no? Ayan, so napakadami niyan. Pili lang kayo dyan ng pag-i-investan. O kaya, gumamit kayo ng Google AI, yung Gemini. Search nyo lang dyan, top blue chips stocks in 2025. So, lalabas yung mga selection nyo dyan. Amazon. So, example, Amazon. Ito yung symbol niya. Search natin yan. Ito, search natin. Dito tayo sa stock, Nasdaq. Okay? Ayan, so yung presyo ng Amazon sobrang taas, 222 US dollar.
Okay, so dito mas maganda kung nakabili ka dito. Ito sa 80 oh. Ayan, so kailan lang to? Nung 20, kailan? Nung ano yan? So nung 2023 ito, ka-trade. So pangalawa, Caterpillar. Tingnan natin. Ayan, Caterpillar Stock NYSE. Huwag tayo dito sa CFD ka-trade kasi ito ay trading kasi ito. Meron itong leverage. Dito tayo sa real stocks talaga. Ayan. Stock NYSE. Tapos dito sa symbol may .NY. Yan yung piliin natin. Ayan. So yung Caterpillar makita natin, pataas din siya. Kita nyo yung graph po, pataas. Mula dito sa baba. Okay? So dire-diretso yung pagtaas niya. Grabe talaga oh. 2016, $50 ngayon. 365 na. Kung nakapag-ipon ka dyan. Paldo, di ba? Okay? So, lipat natin sa 1 day time frame. Ayan. Ayan. So, makita natin, ayan, bumagsak yung presyo. Naging 365, galing sa 410. So, maganda mag-invest dito ka-trade. Pwede rin tayong gumamit ng trading view chart ka-trade. Meron din dito sa cellphone para sa mga tools. Maraming tools kasi dito. Example, kapag mag-buy tayo ngayon, ilang percent yung pwede kitain kapag tumaas yung presyo dito sa 418, pinakataas. So, pwede mag-profit ng 14%. So, isipin mo, 14%. So, okay na yan. Di ba? So, mag-invest tayo dyan sa Caterpillar. Okay, ka-trade, mag-invest tayo dito ngayon sa Caterpillar. Okay, so magkano yung minimum? So, isang share ang minimum na pwede nating bilhin. Okay? So, ang presyo per share, $365. So, $365 yung presyo per share ka-trade. So, ibig sabihin, ang minimum ay $365. Okay? Okay, so paano bibili? So, click natin itong market sa taas. Ayan, click natin ang buy ka-trade. Okay, volume. So, kung ilang shares yung bibilhin mo, so 1 yung minimum. Okay? So, ang presyo, 366.16. Okay, so buy natin ka-trade. Buy cut. Ayan, ka-trade. Nakabili na tayo ka-trade. Meron tayong isang share dito sa cut. Okay? So, negative pa tayo ng $1.65. So, ganun talaga kapag open natin ang investment natin, negative muna agad yan. Okay? Kasi, negative muna agad yan kasi meron kasi yung diferensya yung buy at sell price. Kung titingnan natin to, yung sell price, 364.51, yung buy price, 366.14. So, merong diferensya yan. Ang tawag dyan, spread. Okay, kaya negative agad yan. Pero, konti lang yan. Kasi ang gagawin natin dito, long term eh. So, ganun ka-trade. Mas maganda bumili kapag bumagsak muna yung presyo. Okay? So, check natin yung Nvidia ka-trade. Magkano yung presyo ng Nvidia ngayon? Ito, Nvidia. Noong 2024, $49 lang. Ngayon, $135 na. Lipat natin dito sa 1 month. So, pwede pala natin ito i-full screen ka-trade. Piliin natin ito. Select natin yan. Ayan, full screen na yung chart ng Nvidia. Okay, pwede ito liitin dito. Ayan, pwede ito mapalaki yan. Ayan. Okay? So, makita natin yung Nvidia ngayon ka-trade. Mahal na siya. Ayan. So, 2020, $7 lang yan. 2022, ayan, $13. Ngayon, $135. Grabe yung tinaas ng Nvidia. So, ang minimum dito ka-trade, $135. So, invest din tayo. Click natin ang market. Volume. Yan, 1 share. Okay, yung take profit ka-trade, kapag maglagay ka nito, so yun yung meron kang, kapag nagtitrade ka, ganun yung ka-trade. Example, pag naging 150, lagay mo dito, pag nag 150, bibenta mo na yung shares mo automatic, so automatic mabenta yung shares mo. So, huwag natin gamitin yan kasi yung target natin dito long term. Stop loss naman ka-trade, yung parang kapag nagtitrade ka, kapag bumagsak yung presyo dito, ayaw mo malugi ng 10%, ibibenta mo na yung stocks mo, so automatic mabibenta yun na may lugi ka. So, huwag natin gamitin yan. Yan. So, bilhin tayo isang Nvidia, buy Nvidia. Ayan ka-trade, oh. Meron tayo yung 3 stocks dito. Ayan, meron na. So, yung balance natin ngayon, yung free margin natin, $1,491 na lang. Okay? So, maraming stocks din na below $100 ka-trade. Marami rin. So,
search tayo sa Google. So, ito meron ano yung Yahoo, Citigroup, best blue chip stocks under 100 US dollar. So, check natin to. Citigroup. Ayan, stocks CFD ito. Stocks NYSE. Citigroup, okay? Ayan, so yung presyo ng Citigroup ngayon, 71 US dollar. Ayan, so yung trend niya, taas baba, kasi ito, bangko kasi ito eh. So magandang bilhin to kapag bumagsak dito sa mga 30 banda. Ayan, dyan magandang tirahin yan. So meron ding list yung Yahoo dito. Ayan, 13 stocks below 100 US dollar. So ito yun, Pfizer. So check natin ng Pfizer kasi namumuna to sa pharmacy, mga gamot. Ayan, stocks NYSE. Ayan, so maganda mag-invest ngayon kasi bumagsak sa 26. Galing siya sa 50 ka-trade, no? Bumagsak sa 26. So maganda mag-invest dito sa Pfizer. So bili tayo dito. So click natin ang market. So kapag bibili tayo ng 1 share, 26 US dollar lang. So try natin bumili ng 1 share ha, pero dagdagan pa natin to. Bili tayo ng 1 share, okay? Buy. So ayan, meron tayong investment sa Pfizer. Isang share. So dagdagan ko pa to, mag-invest ako dito ng 20 shares. Ayan, so bibili tayo sa Pfizer ng 20 shares. Ayan, so ayan, meron tayong 21 shares sa Pfizer. Okay, so ayan, marami pa ka-trade. Citigroup, Datadog, Micron Technology, PayPal Holdings. Ayan, so mag-research lang talaga kayo sa Google. Okay, so huling advice ka-trade sa investment, huwag tayong mag-invest sa isang blue chips company lang. Example, nag-ipon ka lang ng ipon dito sa Citigroup, nag-ipon ka lang ng ipon dito. Kasi blue chips naman eh. Okay? So lahat ng pera mo nilagay dito, paano pag na-tsempohan ka ng bagsak yung presyo? So masisira yung emotion mo ka-trade kasi nalulugi yung pera mo, bumagsak ng isipin mo, 70 naging 20 na lang. Kung meron kang 70 million, naging 20 million na lang. So masisira yung emotion mo, kakabahan ka, ang mangyari, ibibenta mo yung stocks mo. Okay? So, dapat ka-trade, mag-invest kayo, minimum 10 blue chip stocks. Para kung malugi man yung isang stocks, hindi masisira yung mindset mo, hindi masisira yung plano mo kasi yung iba kumikita. Okay? Kumikita yung iba, ma-recover na yung lugi ng iba. Kung yung dalawa lugi, yung siyang kumikita naman, so gaganahan ka, tuloy-tuloy ka lang sa pag-iipon, pag-i-invest. Okay ka trade? So yun lang, kung nagustuhan niyo itong video ito, maraming salamat. At huwag niyong kalimutang mag-like or mag-subscribe sa YouTube channel ko or i-share niyo itong video ko. So yun lang ka trade. I-follow niyo rin ako sa Facebook, ito yung Facebook ko. Ayan, merong blue check kasi maraming fake account, maraming scammer na peke. Dapat tingnan niyo yung profile, ito, merong blue check. So yun lang, salamat.